Reading and Literacy Grade 1 Quarter 1 Week 1 Day 3 Let's learn about vocabulary words referring to oneself to identify initial sounds. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. Thank you! For today's lesson in Reading and Literacy 1, we will discuss about vocabulary words referring to oneself to identify initial sounds. At the end of the lesson, the learner shall be able to identify the initial sounds in the given words. Use vocabulary words referring to oneself to identify initial sounds. And note significant details from the song presented. Kumusta mga bata? Sa nakaraang aralin ay tinalakay natin ang pagpapantig ng mga salita. Ang pagpapantig ay ang paghahati-hati ng mga salita ayon sa bigkas o bugso ng tinig. Ngayon naman ay ating tatalakayin ang pagtukoy sa unang tunog ng salita. Ngunit bago natin talakayin ang ating aralin sa araw na ito, ay awitin muna natin ang awit na Bahay Kubo. Alam niyo bang awiting ito mga bata? Sabayan niyo ako sa pag-awit nito. Bahay kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari, singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, at saka mayroon pang labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang at luya. Sa paligid-ligid ay puno ng linga. Ano ang mapapansin nyo sa awiting ito? Sa awiting ito ay maraming binanggit na mga uri ng gulay. Ano-ano ba ang mga ito? Ang mga gulay na ito ay ang singkamas, talong, sigarilyas, mani, sitaw, bataw, patani, kundol, patola, upot, kalabasa, labanos, mustasa, sibuyas, kamatis, bawang, luya, linga. Tungkol saan ang awiting Bahay Kubo? Ang awiting Bahay Kubo ay isang tradisyonal na kantang pambata sa Pilipinas na nagpapakita ng pamumuhay ng isang simpleng bahay sa bukid at ng mga uri ng gulay na karaniwang itinatanim sa paligid nito. Ilang gulay ang nabanggit sa awitin? Nabilang niyo ba mga bata? Tama! Ang mga gulay na nabanggit sa awitin ay 18 na gulay. Ano-anong mga gulay ito? Basahin ang mga sumusunod at ipalakpak ang bawat pantig. Una, singkamas. Sing-ka-mas. Pangalawa, talong. Ta-long. Sigarilyas. Si-ga-ril-yas. Sigarilyas. Mani. Ma-ni. Mani. Sitaw. Si-taw. Bataw. Ba-taw. Patani. Pa-ta-ni. Kundol. Kundol. Patola. Pa-to-la. Upo. Upo. Kalabasa. Ka-la-ba-sa. Labanos. La-ba-nos.
Mustasa. Mustasa. Sibuyas. Sibuyas. Kamatis. Kamatis. Bawang. Bawang. Luya. Luya. Linga. Linga. Ang bawat salita ay may paunang tunog o initial sound. Ang paunang tunog ng salita o initial sound ay ang unang tunog na maririnig sa isang salita kapag ito ay binibigkas. Ito ay tumutukoy sa unang titik o kombinasyon ng mga titik na bumubuo ng unang tunog ng salita. Halimbawa, sa salitang bata, ang unang tunog na maririnig mo ay B, sapagkat ang salitang ito ay nagsisimula sa katinig na B. Kaya ang tunog ng katinig na B ay B, bata. Sa salitang gatas, ang unang titik ay G. Ang tunog ng titik G ay G, gatas. Sa salitang saging, ang unang titik ay S. Ang tunog ng titik S ay S, saging. Ang paraan ng pagkilala sa paunang tunog ng salita ay ginagawa sa pagtuturo ng pagbasa at pagsulat, lalo na sa early literacy, upang matulungan ang mga bata na matutong makilala at maunawaan ang mga tunog ng mga titik sa salita. Ano ang paunang tunog ng salitang singkamas? Ang salitang singkamas ay nagsisimula sa titik S, kaya ang tunog ng titik S ay S, singkamas. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Bilangin natin. Sing, ka, mas. Ito ay may 3 pantig. Ano naman ang paunang tunog ng salitang talong? Ito ay nagsisimula sa titik T. Ang tunog ng titik T ay T, talong. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Ta-long. Ito ay may 2 pantig. Ano naman ang paunang tunog ng salitang sigarilyas? Ito ay nagsisimula sa titik S. Ang tunog ng titik S ay S, sigarilyas. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? Si-ga-ril-yas. Ito ay may 4 na pantig. Ano naman ang paunang tunog ng salitang mani? Ito ay nagsisimula sa titik M. Ang tunog ng titik M ay mani. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? 1, 2. Ito ay may 2 pantig. Ano naman ang paunang tunog ng salitang sitaw? Ito ay nagsisimula sa titik S. Ang tunog ng titik S ay S, sitaw. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? 1, 2. 2 pantig. Ano naman ang paunang tunog ng salitang bataw? Ito ay nagsisimula sa titik B. Ang tunog ng titik B ay B, bataw. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? 1, 2. 2 pantig. Ano naman ang paunang tunog ng salitang patani? Ito ay nagsisimula sa titik P. Ang tunog ng titik P ay P, patani. Ilang pantig mayroon ang salitang ito? 1, 2, 3. 3 pantig. Ano naman ang paunang tunog ng salitang kundol? Ito ay nagsisimula sa titik K. Ang tunog ng titik K ay K, kundol. Ito ay may 1, 2. 2 pantig. Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Ibigay ang paunang tunog ng bawat salita. Unang bilang, patola. Ano ang unang tunog ng salitang patola? Tama! Ang unang tunog ng salitang patola ay P, patola.
Ito'y nagsisimula sa titik P. Pangalawang bilang, upo. Ano naman ang unang tunog ng salitang ito? Ito'y nagsisimula sa titik U. Magaling! Ang unang tunog ay upo. Pangatlo, kalabasa. Ano ang unang tunog ng salitang kalabasa? Magaling! Ang unang tunog ng salitang kalabasa ay kalabasa. Ito ay nagsisimula sa titik K. Pang-apat, labanos. Ano naman ang unang tunog ng salitang labanos? Tama! Ito ay L, sapagkat ito ay nagsisimula sa titik L. Panglima, mustasa. Ano ang unang tunog ng salitang mustasa? Tama! Ang unang tunog ng salitang ito ay sapagkat ito ay nagsisimula sa titik M, mustasa. Pang-anim, sibuyas. Ano naman ang unang tunog ng salitang ito? Tama! Ang unang tunog ng salitang ito ay S, sapagkat nagsisimula ito sa titik S, sibuyas. Pang-pito, kamatis. Ano ang unang tunog ng salitang ito? Tama! Ang unang tunog ng salitang ito ay sapagkat ito ay nagsisimula sa titik K, kamatis. Pangwalo, bawang. Ano naman ang unang tunog ng salitang ito? Tama! Ang unang tunog ng salitang ito ay B, sapagkat ito ay nagsisimula sa titik B. Pangsyam, luya. Ano ang unang tunog ng salitang ito? Tama! Ang unang tunog ng salitang ito ay L, sapagkat ito ay nagsisimula sa titik L, luya. At pang-sampu, linga. Ano naman ang unang tunog ng salitang ito? Tama! Ang unang tunog ng salitang ito ay L, sapagkat ito ay nagsisimula sa titik L, linga. Tandaan, ang paunang tunog ay maririnig sa unang bahagi ng salita. Ang tamang pagsasalita ng unang tunog ay isang mahalagang bahagi ng pagbasa at pagsulat. Ang wastong pagbigkas ng mga tunog ay nagtuturo kung paano basahin at isulat ang mga salita ng tama. Ang tamang pagbigkas ng unang tunog ay nagpapalakas sa ating kakayahan na maunawaan at makilala ang mga tunog sa ating wika. Ito ay nagbibigay daan sa mas mabilis na pagsasaayos sa mga bagong salita at karanasan sa pakikipag-usap. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!